Sa ikalawang gabi ng simbang gabi, muling napuno ang paligid ng simbahan ng mga ilaw at tawanan ng mga tao. Si Nalin, sa kabila ng kanyang pagtutol na umasa, ay naroon muli, nakasuot ng kanyang paboritong asul na sweater. Pilit niyang pinapakalma ang sarili, ngunit hindi niya maiwasang maghanap sa paligid. Hindi naman ako umaasa, bulong niya sa sarili habang tumitingin-tingin sa plaza. Pero paano niya ipapaliwanag ang mabilis na tibok ng kanyang puso nang makita niya si Alfred sa tapat ng tindahan ng puto bumbong? Nakangiti at mukhang abala sa pakikipag-usap sa tindera. Parang may sariling isip ang kanyang mga paa at bago pa siya makapag-isip ng maayos, nandoon na siya sa tabi ng tindahan. "Akala ko kape ang paborito mo," tanong niya, dahilan upang mapalingon si Alfred. "Nalin!" Bulalas nito, halatang nagulat pero agad nang ngumiti. "Paborito ko rin ang puto bumbong, pero mas paborito ko kung may kasama akong kumain." "Smooth," tugon ni Nalin. Pero napansin niyang hindi niya magawang umiwas sa ngiti ni Alfred. "Gusto mo?" Alok ni Alfred habang iniabot ang isang plato ng puto bumbong. Napabuntong hininga si Nalin at tumango. "Sige na nga, hindi ko kayang tanggihan yan." Naghanap sila ng bakanting pwesto sa ilalim ng isang malaking parol at sabay na kumain ng puto bumbong. Sa gitna ng usok ng mga tindahan at ingay ng mga tao, tila nagkaroon ng sariling mundo ang dalawa. "Alfred," panimula ni Nalin habang naglalaro ang tingin sa kanyang hawak na puto bumbong. "Noong isang gabi, may sinabi ka tungkol sa mga bagay na nawawala sa iyo. Ano ibig mong sabihin?" Natigilan si Alfred. Ilang saglit siyang natahimik, tila ba nag-iisip kung dapat niyang sagutin ang tanong. Sa huli, tumingin siya kay Nalin. Ang mga mata niya ay puno ng emosyong hindi kayang itago. "Ang pamilya ko," sagot niya sa wakas. "Noong bata pa ako, iniwan kami ng tatay ko. Ilang taon lang, sumunod ang nanay ko. Pero hindi dahil iniwan niya kami. Kinuha siya ng sakit." Natigilan si Nalin. Hindi niya inaasahan ang bigat ng sagot ni Alfred. "Sino na ang kasama mo ngayon?" tanong niya, maingat ang boses. "Ang sarili ko," sagot ni Alfred, pilit na ngumingiti. "Matagal ko nang natutunan na kumapit sa sarili. Pero sa totoo lang, minsan ang hirap. Kaya nandito ako. Simbang gabi ang isa sa mga tanging bagay na nagbibigay sa akin ng lakas." Hindi alam ni Nalin kung ano ang sasabihin. Ramdam niya ang bigat ng pinagdaanan ni Alfred at lalo siyang humanga sa katatagan nito. "Alfred," sabi niya, inilagay ang kamay sa balikat nito. "Hindi ka nag-iisa. Kahit hindi mo pa ako kilala ng lubos, nandito ako. At kung makakatulong, pwede mo akong tawaging kaibigan." Napatingin si Alfred sa kanya, halatang nagulat sa sinabi niya. Pero makikita sa mata nito ang pasasalamat. "Salamat, Nalin. Hindi ko alam kung bakit ang gaan mo lang kausap. Para kang..." Tumigil si Alfred, tila nag-iisip ng tamang salita. "Para akong ano?" tanong ni Nalin, nakangiti. "Para kang ilaw ng parol. Malamig ang paligid, pero nagbibigay liwanag at init." Hindi na napigilan ni Nalin ang mapangiti at mapailing. "Ang galing mo talagang magpalusot." "Hindi yan palusot. Totoo yan," sagot ni Alfred. Seryoso ang tingin. Tahimik silang muling kumain. Ngunit sa oras na iyon, alam nilang may nabuo ng koneksyon sa pagitan nila. Isang koneksyon na hindi nila kayang ipaliwanag pero ramdam nilang totoo. Habang naglalakad sila pauwi, side by side,
Walang nagsalita. Ngunit sa ilalim ng mga bituin, alam nila ang gabing iyon ay simula pa lamang ng mas malalim na kwento.